So ito na guys, yung ano ba yung tawag dito? Yung mini chopper na nabili pa namin, I think it was last month from Costco. So ngayon guys, bubuksan ko na siya dahil magluluto ako today at kailangan kong magtadtad ng sibuyas. So tignan natin guys kung ano ang itsura nitong Cuisinart na mini chopper. So, meron siyang pa-instruction and recipe booklet, sabi. So, yan. Excited na ako, guys. Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng mini chopper. Ayan, medyo malaki naman. Wow. Cute ng kanyang balot. O, pwede itong pang ng bag. Yung dust bag. Ayan, ito siya. Tapos, meron pa siyang isang ito lang siya, guys. Yan, ganyan siya. Electric na siya. So, hindi ko na kailangan maghila-hila na ganun. At itatry ko siyang gamitin dahil gagawa ako ng potato latke. Ayan, ano kaya ito? Ayan, ito. Meron din siyang na ganito, guys. Hindi ko lang alam kung dahil hindi pa ako nakakagamit ng ganito. So, ito siya guys. Yan. Meron siyang ganito at ayan, yung may blade. Ito namang isa, ano kaya to? Oh, I think parehas lang. Titignan ko na lang yung bale, dalawa. Siguro pag nasira yung isa, pwedeng gamitin ito. Magkaparehas lang sila. Bali, dalawa pala. Oh, alam ko na. So, just in case na dalawang klase siguro yung i-chop mo, pwede mong i-chop dyan yung isa, tapos yung susunod, i-attach mo lang siya na ganyan. So, bale, para hindi sila magkahalo. Ganun siguro ang ang purpose niya, guys. So, dito, meron siyang chop, tsaka grind, chop at saka grind, sabi. Meron siyang dalawang setting. Chop at saka grind. So, ayan. O, bale electric siya, guys. Ganyan lang siya kalaki. So, ayan, guys. So, ayan, guys. Itong unboxing ng aking Cuisinart mini chopper. Thank you for watching. So, ayan, ito na guys, itatry ko na itong yung mini chopper. So, ito yung sibuyas. Wait lang, ipakita ko. Ito yung sibuyas. So, naghiwa ako ng dalawang malalaki. Ito yung ilalagay ko sa gagawin kong potato pancake. So, ito na yung mini chopper. First time kong gumamit guys, nito. So, itry natin kung ano ang... So, bale itong sibuyas, guys, hiniwa-hiwa ko rin siya ng maliliit na ganyan para mag-fit siya dito sa mini chopper. So, tignan natin kung anong result, guys. Yan, punuin ko lang. So, ayan. Ganyan ba? Ay, baliktad. Ano ba ito? Bakit? Ito pala yung niya. Panlock niya. Ay, doon sa kabila. Iba naman ito, nalilito ako. So, yan. Meron siyang dalawang setting. Sabi dito, chop. At ito namang isa ay grind. So, chop ang gagawin ko. Guys, tignan natin kung ano ang magiging result. Oh, ganun pala. Para siyang bullet. Ipipress-press mo siya para para gumana. Ayan. So, bali, i-chop ko siya, guys. Wait lang. Dapat pala hindi puno para hindi siya pinong-pino. Wait lang.
Ayan, mapino siya kasi marami akong linagay. So, next time alam ko. So, hindi masyadong marami yan. Ganyan, oh. Meron pa siyang mga hindi na chop. Ilalagay ko sa second time. Wait lang at ilalagay ko siya sa bowl. So, ayan guys. Itatry ko siya na maliit lang yung laman. Ano ba? Paano na ba to? Parang sa harap yata yan eh. Yan. Yan. So, maliit lang yung linagay ko guys. Tignan natin kung ano naman ang itsura ng kanyang pag-chop. Parang mas okay siya pag maliit lang palang ilalagay. Hindi siya yung sobrang pino-pino yan. O, diba? Ang bilis na nating mag-chop. Wala nang kahirap-hirap guys. So, ngayon, alam ko na ang gagawin ko dito sa ano na to. Chopper na to. Ito yung nauna. O, diba? Tatanggalin ko lang yung mga malalaking piraso at ilalagay ko doon sa last. Kasi puno kasi kanina yung ano, chopper. Nahirapan siyang mag-chop, guys. So, dapat pala, wag naman masyadong marami para maganda ang kanyang pagka-chop. Yan. Ganyan guys. Ang laking tulong nito pala sa pag-chop. Lalo na siguro pag marami kang lulutuin. Yan. Good idea ito guys. Ito na guys yung last na i-chop ko. Yan, maliit lang din. Mas maigi pala pag maliit para umikot-ikot siya, mas mabilis pala siyang i-chop. So, ayan. Ito na guys, yung na-chop na dalawang malalaking sibuyas. So, magandang idea ang magkaroon ng ganito guys, lalo na pag gagawa ka ng mga kagaya ng lumpiang Shanghai or yung embutido, ganon. Maganda siyang pang-chop ng garlic, yung mga kung gagawa ka ng salsa, mga sauce, mga ganon yan. Magandang idea guys, magkaroon ng ganitong mini chopper na di kuryente. Hindi ka na mahihirapan, hindi ka na luluha guys na mag-chop ng sibuyas. Yun lang. Ayan na guys, yung potato na gagamitin ko sa pagluto ng potato pancake. Medyo marami-rami guys dahil pwede naman namin kainin niya the next day. At yung iba pwedeng dalhin sa trabaho para i-share sa mga katrabaho. So, wait lang guys at igagadgad ko siya ng mano-mano guys dahil wala akong food processor. Wait lang. So, ayan guys, ito na yung ginadgad ko na na potato. Maganda siyang igadgad sa kamay dahil ganyan yung kanyang magiging result. Malalaki yung ng potato. Hindi siya yung parang na pag gumamit ka ng food processor or something, madudurog to ng sobra-sobra. Mas maganda yung ganito na medyo malalaki siya na medyo mahaba. So ngayon ilalagay ko na yung mga sangkap guys ng aking lulutuin na potato pancake.
So, ang una, maglalagay ako ng ito yung dalawang malalaking sibuyas. Hindi ko alam kung ilang piraso yung nagadgad ko, guys. Basta medyo malaki itong bowl at ito yung lahat. Tapos ngayon ilalagay ko na itong sibuyas. Malinis naman yung aking kamay, guys. Kaya kamay ko na lang yung gagamitin ko. Pasensya na, guys. Medyo namamaos yung aking boses. Parang uubuhin na naman yata ako. At papalit ko yung medyo mas malaking mixing bowl dito, guys, dahil medyo maliit yan. Wait lang. Ayan, nailipat ko na, guys, para maihalo ko siya ng maayos. So ngayon naman maglalagay na ako ng half cup ng cornstarch para magdikit-dikit yung ating gagawin na pancake, at saka 1 cup ng cornstarch. Yan, hahaluin ko na lang siya sa aking kamay, guys. Naghugas naman ako. At ngayon maglalagay ako ng 2 eggs. Yan. Ano ba naman to? Ang gulo naman to ang ginagawa ko. Ayan. Tapos, black pepper. Tansya-tansya lang yung ginagawa ko, guys. At medyo marami itong ginagawa ko, kaya medyo marami din yung mga rekado. Tapos, yung salt. Yan. Tapos maglalagay ako ng chicken powder. Hindi ko na magamit yung isang kamay ko. Kaya ngayon hirap na ako mag-open. Wait lang. Yan, maglalagay ako ng 2 teaspoon ng chicken powder, pampasarap sa lasa. Yan. Ayan, ngayon guys, hahaluin ko na. Yung potato nga pala na ginadgad ko, guys, ay piniga ko siya para hindi siya matubig. Importante yung harina at saka yung cornstarch na ilalagay dito, guys, para dikit-dikit yung pancake mamaya kapag nag-start ako magprito. Tamang-tama, Holy Week, masarap itong kainin at saka mas okay siya, at least hindi siya meat. Yan, hahaluin ko lang ng maigi, guys, para maikalat yung mga lasa, yung harina, yung cornstarch, yung paminta, chicken powder, at mga iba pa na sangkap na inilagay ko. Ano ba to? Medyo nahihirapan ako magsalita, guys. Parang mawawala yung boses ko. Masarap ito, guys. I-try nyo.
Yun lang yung mga ingredients, pero pagluto na, ang sarap niya. At ayan guys, piniprito ko na itong potato latke. Dapat maliliit lang siya at manipis lang ang pagpiprito para maging crispy yung kanyang gilid at maluto rin yung loob. So, itatry ko na baliktarin guys. Dahil okay naman na. Yan. Ganyan. At huwag masyadong malakas ang apoy guys. Ganyan. So, balik-tarin lang guys hanggang sa mag golden brown na siya. And then, pag ganun na, luto na siya. So, ayan lang guys. Ganyan lang ang pagluto ng potato pancake or yung tinatawag nila dito na potato latkes. Ayan, ito pwede ko na siyang hanguin. Ayan, brown na siya. At ilalagay ko siya dito sa may paper towel para matanggal yung extra oil. Ayan, baliktarin ko naman ito para magpantay yung pagkakaluto. Ayan, at maglalagay ako ng isa doon sa may side doon na natanggal ko na yung naluto. So, isang ganito guys ang ilalagay ko. Yan, ilalagay ko siyang ganyan. Tapos, medyo ikakalat ko siya para maging manipis siya. Ganyan. At ito okay na rin to. Ayan, nag-brown na. Ayan, medyo malakas yung apoy kaya hinaan ko ng konti. Tapos maglalagay din ako dyan sa gilid. Ganon lang hanggang sa maluto lahat. So medyo malaki yung ginawa ko doon, kaya ito naman lilitan ko ng konti. Yan, ganyan para maluto yung loob. Tapos isa dito. Yan. At ayan na guys, luto na siya. So ayan lang for today's video guys. I hope nagustuhan ninyo. Thank you so much for watching and I will see you again on my next one. Thank you so much. Bye!